tatlong munting baboy ay napakasaya sa araw na iyon. Nagbalot kasi ang inang baboy ng masasarap na pagkain sa mga basket dahil magpipiknik sila sa tabi ng lawa. Mag-iingat kayo. Umuwi kayo bago gumabi, ha mga bata? Opo, Nanay! Tuwang-tuwang nagtungo ang mga munting baboy sa tabing lawa. Kumain sila at nagsaya. Ngunit hindi nila alam na pinapanood sila ng gutom na lobo sa likod ng mga puno. Hindi isa, hindi dalawa, kundi tatlong baboy. Inantok ang mga baboy pagkatapos kumain, kaya nahiga muna sila at umidlip. Sinamantala ito ng lobo, dahan-dahang lumapit sa kanila ang tusong lobo. Gamit ang manipis na sanga, kiniliti niya ang tenga ng bunsong baboy. Alis nga, langaw. Binubugaw ni Gurky ang akala niyang langaw, pero kinikiliti pa rin siya ng lobo. Sa huli, pagdilat niya, nakita niya na isa palang malaking lobo ang nangingiliti sa kanya. Gising! May lobo! Nang magising ang dalawa pang baboy at nakita ang lobo sa harap nila, mabilis silang tumakbo palayo doon. Hindi naman nagmamadali ang lobo na mahuli ang mga baboy dahil iniisip niyang hindi sila makakalayo sa maliliit nilang paa at dahil malalaki naman ang mga paa ng lobo. Nakita ng mga munting baboy ang isang malaking puting palasyo. Inisip nila na kung magtatago sila doon, hindi sila mahahanap ng lobo. Pinasok nila ang kamangha-manghang hardin ng palasyo. Ang may-ari ng palasyong ito ay ang magandang si Snow White. Habang nakikipagkwentuhan ng prinsesa sa mga ngaso, napansin niya ang pagpasok ng mga baboy. Nakita sila ng mga ngaso at nang hahawakan na niya ang palaso, pinigilan siya ni Snow White. Dahil gusto ni Snow White tulungan ng mga baboy, sinundan niya sila. Mga baboy! Hintay! Ngunit sa takot ng mga baboy nang makita nila ang mga ngaso, hindi nila napansin ang pagtawag ni Snow White sa kanila. Habang natatarantas sila kung saan magtatago, napadaan sila sa tatlong pinto na may magkakaibang laki. Ang maliit na baboy na si Gurky ay pumasok sa maliit na pinto. Ito ay silid ng mga laruan. Lahat ng uri ng laruan ay nasa lahat ng dako. Si Torky naman ay pumasok sa gitnang pinto. Ito ay silid aklatan. Kahit saan ay puno ng libro. At si Porky ang pumasok sa pinakamalaking pinto. Ito ay silid kainan. Sa loob ay may isang malaking mesa na puno ng iba't ibang uri ng pagkain. Samantala, ang lobo na sinusundan ng bakas ng mga baboy, nakapasok siya sa palasyo nang hindi nakikita ng mga ngaso na nasa hardin. Narating niya ang maliit na pinto habang hinahanap niya ang amoy ng baboy sa palasyo. Alam kong nandyan ka, Piggy. Buksan mo ang pinto. Kung hindi, ay hihipan ko kahit nakakandado pa yan. Nang marinig ni Gurky ang boses ng lobo, sa takot ay nagtago siya sa gitna ng mga laruan. Hindi mo magagawa yun. Kaya hinipan ng lobo ang pinto. Bumukas ang maliit na pinto. Nagsimulang tumakbo si Gurky sa mga laruan. Tulong! Muntik nang mahuli ng lobo ang maliit na baboy. Ngunit nakatakbo palabas ng kwarto si Gurky at pumunta kay Torky. Pinapasok agad ni Torky ang kapatid. Nang sabihin ni Gurky sa kanyang kapatid na nasundan sila ng lobo, nagyakapan sila sa takot. Lumapit ang lobo sa harapan ng gitnang pinto. Alam kong nasa loob kayo, Piggies. Buksan ninyo ang pinto. Kung hindi, ay hihipan ko hanggang mabuksan yan. Mas malaki ang pintong yan. Hindi mabubuksan ng hihip mo yan. Kaya humihip ang lobo.
At ganun din, nabuksan ang gitnang pinto. Nagtakbuhan ang magkapatid na baboy at hinabol sila ng lobo. Mahuhuli na sana sila ng lobo pero mabilis na nakalayo sina Torky at Gurky at tumakbo papunta sa kuya nilang si Porky. Pinapasok ni Porky ang mga kapatid niya at mahigpit na isinara ang pinto. Sinabi niya na doon ay ligtas sila, na hindi kaya ng lobo na sirain ang napakalaking pinto. At naroon na nga ang lobo. Alam kong nasa loob kayo, piggies. Buksan ninyo ang pinto. Kung hindi, ay hihipan ko hanggang mabuksan yan. Sa takot ay nagtago sa ilalim ng hapagkainan ng mga baboy at humihip ang lobo. Ngunit hindi nabuksan ang malaking pinto, kaya humihip ulit ang lobo. Matatag ang pinto, buo ito at hindi nawasak. Nang sisipain na sana ng lobo ang pinto ng buong lakas niya, dumating si Snow White. Hoy, lobo! Lubayan mo ang mga baboy at umalis ka sa palasyo ko. Galit na galit siya kay Snow White na nagpapaalis sa kanya sa palasyo. Pinakita niya ang matutulis niyang mga kuko. Naisip niyang kainin muna ang prinsesa at pagkatapos ay ang mga baboy. Nang susunggaban na ng lobo si Snow White, dumating ang mga ngaso. Naramdaman niya na may panganib, kaya pinana ng mga ngaso ang mabigat na kurtina ng palasyo na nasa ulo na ng lobo. Sakto na sa lobo ito bumagsak. Tuwalong! Ano to? Napakabigat naman nito. Hindi ko maalis. Kahit anong pilit ng lobo, hindi siya makagalaw sa bigat ng kurtina. Sinamantala ito ni Snow White, binuksan niya ang malaking pinto gamit ang susi at nilapitan niya ang mga baboy na nagtatago sa ilalim ng mesa. Sinabi niya sa kanila na nahuli na ang lobo at ipapatapon niya ito malayo sa palasyo. Lumabas ang mga baboy at tuwang-tuwang niyakap si Snow White. Woohoo! Salamat! Ikaw ang bayani namin! Bayani si Snow White! Mahigpit na tinalian ng mga ngaso ng lubid ang lobo at iniwan ito sa pinakadulong bahagi ng kagubatan. Sa ganito nagsimula ang pagkakaibigan ni Snow White at ng tatlong munting baboy na magtatagal magpakailanman. At ang lobo na nasa pinakamalayong sulok ng kagubatan, napagtanto niya na siya rin ang napahamak sa kanyang kasakiman. Rapunzel. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, ay may isang butihing mag-asawa. Isang araw, may mabuting balitang hatid ang babae sa kanyang asawa. Siya ay nagdadalang tao. Lubos na natuwa ang asawa sa balita, kaya nangako ito na gagawin ng kahit ano para sa kanya. Isang araw, sinabi ng babae na nananabik siya sa ilang malutong na litsugas. Di ako matatahimik kung di ako makakakain ng masarap na litsugas mula sa hardin ng ating kapitbahay. Kaya nagpunta ang lalaki sa hardin ng kapitbahay upang tuparin ang kahilingan ng kanyang asawa. Ngunit hindi alam ng pobreng lalaki na ang kanyang kapitbahay ay isa palang mangkukulam na nagngangalang Camila. Walang sinumang nakakaalam na ang bruha ay 150 taong gulang na. Upang magmukhang bata, ang maaari lamang hawakan ni Camila ay mga ginintoang bagay. Kaya lahat ng kasangkapan sa bahay ay may ginto. Nilagyan niya ng ginto ang mga plato, kutsara at tinidor, mga garapon, lampara at maging ang inuupuan niya. Lahat ay nababalot ng ginto. Isang gabi, may kumatok sa kanyang pinto. Ito ay ang kapitbahay na humihingi ng ilang litsugas para sa kanyang buntis na asawa. Pinayagan siya ni Camila na kumuha sa hardin ng kahit gaano karaming litsugas. Ngunit sa isang kondisyon. Kung ang iyong
anak ay may gininto ang buhok, kukunin ko siya. Hindi alam ng lalaki kung ano ang gagawin, kaya sumang-ayon siya at ipinagdasal na lang na hindi magkaroon ng dilaw na buhok ang magiging anak. Pagkaraan ng ilang araw, ipinanganak ng kanyang asawa ang isang magandang sanggol na babae na may malagintong, dilaw na buhok. Pinangalanan nila itong Rapunzel. Parang alam na ni Camila na ang sanggol ay ipapanganak ng may dilaw na buhok. Kaya kinuha niya ang sanggol ayon sa napagkasunduan at inuwi sa kaniyang tahanan. Inalaga ang mabuti ng bruha si Rapunzel. Palagi niyang sinusuklayan ang ginintoang buhok nito na lumalago sa bawat araw. Hindi kailanman pinagupitan ng buhok ni Camila si Rapunzel dahil kumukuha siya ng mahahabang hibla ng buhok. Niluluto niya ito sa mahiwagang kaldero upang maging ginto. Sa aking mahika, ang kanyang mahabang gininto ang buhok ay magiging totoong ginto. Dinala ni Camila si Rapunzel sa kagubatan. Gumamit siya ng mahika upang magtayo ng isang malaki at mataas na tore kung saan magiging ligtas ang buhok ni Rapunzel. Walang hagdan ang tore sa loob o sa labas. Mayroon lamang itong isang maliit na silid na may isang bintana. Mag-isa lamang dito si Rapunzel sa loob ng 18 taon, maliban lang kung bibisitahin siya ni Camila. Kapag bumibisita si Camila, tinatawag niya si Rapunzel mula sa ibaba. Rapunzel! Rapunzel! Ibaba mo na ang iyong ginintoang buhok! Mula sa bintana ay ilaladlad ni Rapunzel ang kanyang mahabang tinirintas na buhok. At doon nangungunyapit si Camila upang makaakyat sa tore. Nanay, bakit hindi ako makakababa upang makakita ng mga hayop at bulaklak? Ito lang ang tanging paraan para maprotektahan kita mula sa kasamaan ng mundo. Maraming mapanganib na hayop sa labas at lahat ng uri ng masamang nilalang. Kung mapapahamak ka, hindi ko na kaya ang mabuhay pa. Isang araw, ang gwapong prinsipe ng bansa na si Rob na may kaparehong kaarawan ng kay Rapunzel ay nangabayo patungo sa gubat. Sa kagubatan, narinig ng prinsipe ang pag-awit ng dalaga at magiliw siyang nakinig. Ang tinig na iyon. Napakaganda. Hiya! Tinuntun niya ang pinagmumula ng misteryosong boses hanggang sa marating niya ang tore na tinitirhan ni Rapunzel. Nang umawit ang dalaga sa bintana ng tore, agad umibig sa kanya ang prinsipe. Nilibot ng prinsipe ang paligid ng tore, ngunit wala siyang makitang pinto o hagdan. Maya-maya ay dumating si Camila, kaya't nagtago ang prinsipe sa likod ng mga halaman dahil alam niya na isa itong masamang mangkukulam. Naku po, si Camila yun ah. Ang mangkukulam, anong ginagawa niya rito? Rapunzel? Rapunzel? Ibaba mo na ang iyong ginintoang buhok. Niladlad ni Rapunzel ang kanyang mahabang tinirintas na buhok upang makaakyat si Camila. Sa sumunod na araw, bumalik ang prinsipe sa tore. Pagdating ay sinubukan niyang gayahin ang boses ng bruha at sumigaw siya mula sa ibaba ng tore. Rapunzel! Rapunzel! Ibaba mo ang iyong ginintuang buhok.
Nanibago si Rapunzel sa boses na narinig, pero nilabas pa rin niya ang kanyang buhok. Mabilis na inakyat ni Prinsipe Rob ang buhok dahil nais na niyang makilala ang may-ari ng magandang tinig. Hirap naman umakyat sa buhok. Natakot si Rapunzel nang makita siya. Sino? Sino ka? Paano ka nakarating dito? Ako si Prinsipe Rob. Naisip ko lang baka kailangan mo ng tulong dahil walang hagdanan at may mangkukulam. Hindi kita kilala. Sabi ng nanay ko, mapanganib na nilalang ang mga estranghero. Naku, umalis ka dito. Oo, huwag ka mag-alala. Hindi ako mapanganib na tao. Nilalang, narinig ko lang iyong magandang tinig at nais kong makita kung ano ang pakay na mangkukulam. Narito ako upang sagipin ka. Ang mga salita ng prinsipe ay nagpalambot sa puso ni Rapunzel at hindi na siya natakot pa. Miss Rapunzel, gusto ba bumaba sa tore kasama ko? Upang maamoy mo ang mga bulaklak, makapamasyal at makakita ng magagandang hayop. Maraming taon na ring ninais ni Rapunzel na tuklasin ang buhay sa labas. Kaya agad niyang tinanggap ang alok ng prinsipe. Mayroon akong ideya na makakatulong sa ating dalawa na makababa sa tore. Nang sumunod na araw, dumating si Camila. Nagulat siya dahil nakaladlad na ang mahaba at ginintuang buhok mula sa tuktok ng tore. Siguro ay natanaw na niya ako, kaya nilabas na niya ang kaniyang buhok. Kaya nagsimula ng umakyat si Camila hanggang sa tuktok ng tore. Maya-maya ay may narinig siyang kabayo. Pero naisip niya na baka mayroon lang manlalakbay sa malapit. Kaya hindi na niya ito pinansin. Nagpatuloy na lang siya sa pag-akyat dahil sabik na niyang makita si Rapunzel. Nang marating niya ang silid ni Rapunzel, ang laking gulat niya. Wala na doon si Rapunzel. Putol na ang buhok at nakatakas na siya sa tore. Ang ginto ko! Wala na ang ginto ko! Bakit? Rapunzel! Pinutol ni Rapunzel ang kanyang buhok at itinali ito sa isang bakal sa dingding ng tore. Kaya siya at ang prinsipe ay parehong nakababa ng tore. Mag-isa na lang sa tore, desperadong hinawakan ni Camila ang putol na buhok ni Rapunzel. Hindi! 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 Hindi na ito po pwede! Dahil naputol na ang buhok! Kailangan nakaugat itong buhok upang maging ginto! Samantala, sina Prinsipe Rob at Rapunzel ay dumating sa kastilyo ng prinsipe at ikinwento ng prinsipe ang lahat sa kanyang ama at ina, ang hari at reyna. Nabanggit naman ng hari na narinig na niya ang pangalang Rapunzel mula sa isang matandang magsasaka at kanyang asawa. Kaya kaagad na dinala ng prinsipe si Rapunzel sa lumang bahay ng mag-asawa na sinabing nawala ng sanggol na pinangalan ng Rapunzel. Sa sandaling binuksan ng kawawang ina at ama ang pintuan at nasilayan si Rapunzel, nakilala nila siya. Anak ko, kinuha ka sa amin ng masamang bruha na yun. Napakaraming taon na lumipas. Sa wakas nakauwi ka. Kami ang iyong tunay na pamilya. Masayang-masaya si Rapunzel na makilala ang kanyang tunay na magulang. At ano sa palagay mo ang nangyari kay Camila na naiwan sa tore nang walang ginto? Hahanapin kita, Rapunzel! Kailangan ko ang buhok mo na nagbibigay sa akin ng ginto! Sa lupain ni Prinsesa Sunshine na ilang taon nang natutulog, may isang masamang itim na diwata. Namumuhay siya sa kanyang madilim na kastilyo kasama ang nag-iisang kaibigan niyang si Bat Blackie.
Isang araw, nang tumingin ng itim na diwata sa kanyang mahiwagang singsing, nakita niya ang natutulog na kagandahan na si Sunshine na nagising ng isang matapang na prinsipe. Galit na galit ang itim na diwata na nabalot siya ng berdeng apoy. Kalma lang, Black Fairy. Hindi ito ang oras na kumilos dahil sa galit. Pagsisisihan ni Sunshine na minulat niya ang kanyang mga mata. Sa kabilang banda, niregaluhan ng prinsipe si Sunshine ng isang puting kabayo. Ang unicorn na ito, na pinangalanan nilang Luna, ay mayroong mahiwagang pakpak. Sumakay agad ang prinsesa kay Luna at lumipad sila sa langit. Oh, ang saya-saya! Mataas pa, Luna! Mas mataas pa! Sa nakitang kaligayahan ni Sunshine, galit na galit ang itim na diwata. Uminahon ka, kamahalan. Matatag ka, di ba? Kahit noong bata pa si Black Fairy, mahilig siyang manakit ng mabubuting diwata. Nang babato siya ng putik at pinagtatawanan ng buhok ng iba. Ang pangit ng buhok mo! Parang sungay ng usa! Isang araw, nang sumpain niya si Fairy Hyacinth, nasira ang mga pakpak nito. Pumunta kaagad si Fairy Hyacinth sa hari at nireklamo si Black Fairy. Sobra na, mga kawal! Hulihin ang itim na diwata kahit pa sa pinakamalayo, pinakatahimik at pinakaliblib ng kagubatan. Kaya napag-isa ang itim na diwata sa liblib ng kagubatan bilang parusa. Doon sa paligid niya ay walang nabuhay na makukulay na bulaklak at wala ring hayop na pumupunta sa masukal na bahaging iyon ng kagubatan. Araw-araw siyang naghahanap ng paraan para makaalis doon. Ngunit parang labyrinth ang kagubatan na parati siyang napupunta sa parehong lugar kahit saan siya dumaan. Isang araw habang malungkot siyang naglalakad, biglang may sumulpot na paniki sa harapan niya. Ikaw, isa kang diwata, tama ba? Anong ginagawa mo sa madilim na bahaging ito ng kagubatan? Ikinulong ako ng hari dito dahil ginawan ko ng masama ang ibang diwata. Anong uri ng kasamaan? Halimbawa, Tuwang-tuwa ang paniki ng ikwento ng itim na diwata ang tungkol sa pinsalang ginawa niya sa mabubuting diwata dahil naniniwala ang paniki na ang kasamaan ang pinakamakapangyarihan. kung gusto mo ng kapangyarihan, nasa tamang landas ka, diwata. Kung tatanggapin mo ako bilang lingkod, tuturuan kita ng mga mahiwagang sumpa. Mahiwagang sumpa na makakapagligtas sa akin mula sa sitwasyong ito? Oo! Binigyan ng paniki ang itim na diwata ng singsing. Sa sandaling isuot nito ang singsing, natipo ng mga itim na ulap sa kalangitan. Tinamaan ng kidlat ang mga puno at umalingaw-ngaw ang tawa mula sa singsing. Pagtingin ng itim na diwata sa singsing, nakita niya kung gaano siya kalakas at makapangyarihan sa hinaharap. Kaya tinanggap niya ang paniki bilang lingkod. Dumaan ang mga taon. Salamat sa mahika ng singsing, nakapagtayo ang itim na diwata ng kahoy na kastilyo sa tigang na lupaing iyon. At kasama niyang nanirahan sa kastilyong ito si Bat Blackie. Nakita ng itim na diwata sa singsing niya ang hari at reyna na nagkaroon ng anak. Galit na galit siya na hindi siya imbitado sa kaharian tulad ng ibang mabubuting diwata. Nung araw na iyon, pinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat ng uri ng kasamaan sa prinsesa. Blackie, gusto kong pagsisihan ng prinsesa ang pagmulat ng kanyang mga mata. Meron akong magandang plano, kamahalan. Ipinaliwanag ni Blackie sa itim na diwata ang detalye ng naisip niyang plano. Paglubog ng araw at napuno ng mga bituin ng langit, lumitaw sa panaginip ni Sunshine si Black Fairy sa kapangyarihan ng singsing. Gumising ka, prinsesa. Ang mga ibon ay naghihintay na iligtas mo sila. Dapat mo silang tulungan.
Ano? Paano? Anong nangyari sa mga ibon? Pinaliwanag ng itim na diwata na ang mga ibon ay naapektuhan ng masamang sumpa at hindi sila makakalipad dahil napapaligiran sila ng mga tuyong sanga. Ikaw lang ang makakapagligtas sa kanila. Sige na, gising. Takbo na sa kagubatan. Nag-aalalang nagising si Sunshine sa hating gabi. Umalis siya upang iligtas ang mga ibon, ngunit hindi niya sinabi kahit kanino. Pagdating niya sa kagubatan, nakita niya na talagang sinumpa ang mga ibon na hindi makaalis sa malaking puno. Susubukan na niyang umakyat sa puno nang lumitaw ang itim na diwata. Ikaw ang diwata sa panaginip ko. Ginawa mo ba ito sa mga ibon? Pero bakit? Kung hindi ka papasok sa guwang ng puno, hindi na muling makakaawit o makakalipad ang mga ibon. Pumayag si Sunshine upang mailigtas ang mga ibon. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa guwang, tumubo ang mga sanga ng puno at nakulong ang prinsesa sa loob. Ginawa ko ang hiniling mo. Palayain mo ang mga ibon. Ibon? Anong ibon? Sa sandaling iyon, naglaho ang mga ibon sa mga sanga ng puno. Alam mo, walang ibon o hayop ang nakakarating sa kagubatang ito, prinsesa. Niloko lang kita. Ikaw lang ang mag-isang mananatili dito, magpakailanman. Hindi alam ni Sunshine ang gagawin sa masamang bitag na ito ng itim na diwata. Kahit na anong pilit niya, hindi siya makalabas sa punong iyon. Pagsapit ng umaga, hindi mahanap ng prinsipe si Sunshine kahit saan at natataranta na siya. Nang makita siya na nag-aalala, lumapit sa kanya si Luna. Sumakay ka sa akin. Mahahanap natin si Sunshine. Susundan ko ang pabango niya. Lumipad si Luna sa mahiwagang kagubatan sa kanyang maringal na mga pakpak. Nang maamoy niya ang prinsesa, agad siyang lumapag sa lupa. Nakakatakot ang katahimikan at kadiliman ng gubat. Di nagtagal, nakita nila si Sunshine na nakulong sa guwang ng isang puno. Sunshine! Aking prinsesa! Huwag kang mag-alala, ililigtas ka namin. Prinsipe! At si Luna! Ibinuka ni Luna ang kanyang makulay na mga pakpak at winisikan niya ng mahiwagang alabok ang puno. Isa-isang naputol ang mga tuyong sanga at bumagsak sa lupa, kaya nakaalis si Sunshine sa puno kung saan siya nakulong. Akala ko hindi na ako makakalabas dito. Maraming salamat. Bumalik ang prinsipe at prinsesa sa kaharian kasama si Luna. Parehong alam ni Sunshine at ng prinsipe na ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailanman nasa kasamaan, kundi sa pag-ibig at pagkakaibigan. Si Black Fairy naman ay hindi kailanman umaamin ng pagkatalo. Gagawa pa rin siya ng mga bagong plano na sisira sa pag-ibig at pagkakaibigan. Ang kwento ng munting sirena na si Arya. Noong unang panahon, sa kailaliman ng karagatan, mayroong isang mundo na walang sinumang tao ang nakakaalam. Dito ay umaawit ang mga lumba-lumba, nagsasayaw ang mga dikya, ang maliliit at makukulay na isda ay lumalangoy. At sa kailaliman ng tubig ay may isang maringal na kaharian. Ang mga taong dagat sa kaharian na ito ay naninirahan ng tahimik kasama ang lahat ng mga nilalang ng dagat. Pinaghaharian ito ni Haring Poseidon na labis na nagmamahal sa kanyang mga anak na babae na lagi niyang pinananatili sa loob ng kaharian. Si Arya ang bunso, hindi niya nauunawaan kung bakit hindi siya pinapayagan pumunta kahit saan. Sinabihan lang siya na may mga panganib sa labas ng kaharian. Inakala niya na ang tinutukoy ay ang mga kalalakihan na nakatira sa ibabaw ng lupa. Arya, kapag nasa hustong gulang ka na, makakapagsuot ka rin ng sarili mong korona. Pero sa ngayon, dito ka muna sa kaharian, pinagbabawal ko na umalis ka.
Pero gusto kong malaman ang tungkol sa mga tao sa ibabaw ng lupa. Ang mga tao sa lupa ay walang paggalang sa buhay na nasa dagat. Nagtatapon sila ng basura sa ating dagat at hindi natin sila mapagkakatiwalaan. Kaya magtiwala ka sa iyong ama, Arya. Nakinig naman si Arya, ngunit lalong tumitindi ang kagustuhan niyang mag-usisa. Hindi ko na mahihintay ang aking paglaki at ang korona. Baka naman kasing bait din namin ang mga taong naninirahan sa ibabaw ng lupa. Nag-isip ng isang plano si Arya upang makatakas sa kaharian ng karagatan. Naisip niya na matutulungan siya ng mga kaibigan, ang malaking balyena na si Whale Willie at ang lumba-lumba na si Dolphin Dolphy. Dahil maaari silang makalabas at makapasok sa kaharian kung kailan nila naisin. Sa tarangkahan ng kaharian ng karagatan, pinadaan ng mga gwardyang isda sina Dolphin Dolphy at Whale Willie. Malaya silang nakakalabas-masok ayon sa gusto nila. Ngunit sa sandaling wala na sila sa paningin, binuksan ni Whale Willie ang kanyang bibig at lumabas mula doon ang munting sirena na si Arya. Sa ganoong sariling pamamaraan, nakalabas si Arya at lumangoy na siya papunta sa ibabaw ng tubig. Sa kauna-unahang pagkakataon ng kanyang buhay, nadama niya ang hangin. Nakita niya ang paglubog ng araw at narinig niya ang mga ibon. Ito ay isang kamangha-manghang pakiramdam. Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Maya-maya, nakarinig si Arya ng musika na nanggagaling sa di kalayuan. Sumisid siya sa tubig at hinanap ang pinanggagalingan ng tunog. Pagkatapos ay may nakita siyang isang malaking barko at mga kwitis na umiilaw sa itaas nito. Isang barko! Tingnan natin sa malapitan. Arya, tumigil ka nga! Baka mapanganib! Binalaan siya ng kaibigang si Dolphy, ngunit hindi nakinig si Arya. Arya, ano ka ba? Lumangoy siya palapit sa barko, kung saan natatanaw niya ang hari ng lupain at ang anak nitong si Prinsipe Edward. Ipinagdiriwang nila ang kaarawan ng prinsipe. Isang prinsipe! Arya, hindi tayo dapat nandito. Umuwi na tayo. Baka makita nila tayo eh. Nagsimulang tumugtog ng plauta ang prinsipe sa may unahan ng barko. Hindi naman siya mukhang masamang tao. Sinabayan ni Arya ng pag-awit ang tugtog ng plauta. Likas na maganda ang kanyang tinig. Narinig ng prinsipe ang tinig at gulat na tumingin sa paligid. Kanino ang magandang tinig na yun? Mag-iingat ka, Arya. Makikita ka nila. Samantala, nakamasid ang masamang kapatid ni Haring Poseidon, ang mangkukulam sa karagatan na si Vega. Dati siyang nanirahan sa palasyo ni Haring Poseidon. Ngunit dahil gumawa siya ng masasamang bagay, napalayas siya mula sa magandang kaharian ng karagatan. Dumating na ang araw, ang anak na babae ni Haring Poseidon at ang tao. Magpapadala ako ng kulog at bagyo at kidlat, mga alon upang itumba ang barko at ilubog ang prinsipe. Dahil sa sumpa ng mangkukulam ng karagatan, sinira ng mga alon ang barko ng prinsipe. Naku! Lumulubog ang barko! Kailangan natin sila tulungan! Sumisid si Arya sa mga alon,
Lumangoy siya sa mga labi ng lumulubog na barko hanggang sa pinakailalim ng dagat. Nakita niya ang plauta ng prinsipe at kinuha niya ito. Pagkatapos ay nakita niya ang prinsipe, kinuha niya ang kamay nito at lumangoy ng mabilis patungo sa kalupaan. Gising! Pakiusap! Gumising ka! Unti-unting bumalik ang diwa ng prinsipe. Di niya akalain na nabuhay siya. Buhay ka! At makakakita ng isang magandang sirena sa tabi niya. Nakarinig si Arya ng tahol ng aso at napagtanto niya na nasa lupa siya at mabilis na bumalik siya sa dagat. Ang hari at isang binibini ay naghahanap sa prinsipe. Umaasa sila na makita siya sa baybayin. Isang babae ang nagligtas sa akin, Ama. Hindi ko nakita ang kanyang mukha, ngunit parang narinig ko na ang tinig na yun. Samantala, nakabalik na si Arya sa kaharian ng karagatan. Hawak pa rin ang plauta ng prinsipe, di niya maalis sa isipan ang kagwapuhan nito. Hinahanap siya ng kanyang ama. At nang makita niya ang plauta, alam niyang nakarating sa ibabaw ng karagatan ang anak. Binalaan na kita, Arya. Hindi ka nakinig sa akin at lumabas ka pa rin ng kaharian. Dapat naghintay ka sa tamang panahon. Pero malamang nalunod ang prinsipe. Anong prinsipe? Iniwan mo ang proteksyon ng kaharian, Arya. Pinoprotektahan lang kita mula sa panganib. Magtiwala ka sa akin. Ipinagbabawal ko na lumabas ka ng kaharian ng karagatan. Galit na umalis si Haring Poseidon. Labis siyang nag-aalala tungkol sa puso ng kanyang anak na babae. Ngunit determinado pa rin si Arya na bumalik upang makitang muli ang prinsipe. Kaya nakagawa siya ng isang kahila-hilakbot na pagkakamali. Muli niyang iniwan ang kaharian ng kanyang ama upang hanapin ang masamang mangkukulam na si Vega. Ang dalawang ulong ahas na gwardya ni Vega ay nagbabantay sa palasyo ng mangkukulam nang makita nito ang paparating na munting sirena. Vega, ang anak na babae ng hari ay nasa labas. Oras na para maghiganti ka sa hari. Alam kong mangyayari ito. Mayroon siyang mapangahas at rebeldeng puso. Papasukin mo siya. Medyo takot si Arya, ngunit nais talaga niyang makita ang prinsipe. Kaya lakas loob siyang hihingi ng tulong sa bruha. Pumayag si Vega na tumulong, ngunit humiling siya ng isang bagay na mahalaga sa munting sirena. Maghahanda ako ng isang mahiwagang gamot upang ikaw ay maging isang tao. Makakapaglakad ka sa lupa, ngunit bilang kapalit, kukunin ko ang iyong magandang boses. Ang boses ko? Pero kung wala akong boses, nagkibit balikat ang sirena at tinanggap ang masamang gamot. Dahil naging hangal siya sa pag-ibig, ang tanging nais ng puso niya ay umibig sa prinsipe. Tandaan mo, ang bisa ng mahiwagang gamot na yan ay hanggang 3 araw lang. Maliban kung mapapaibig mo ang prinsipe. Kung hindi, magbabalik ka sa pagiging sirena at hindi mo na maaalala ang iyong prinsipe o ang iyong ama kailanman. Sobrang hangal ni Arya at ininom pa rin ang gamot ng Mahika. Pagkatapos ay lumangoy na siya papunta sa ibabaw ng dagat. At nang malapit na siya, ang kanyang buntot ay nagsimulang maglaho at napalitan ito ng mga paa ng tao. Nakita ito ni Dolphin Dolphy, kaya agad niyang tinulungan ang kaibigan. Arya, ngayon ka palang magkakaroon ng mga paa. Mag-iingat ka. Nakarating ang munting sirena sa baybayin sa tulong ni Dolphin Dolphy. Naroon na si Prinsipe Edward. Hinahanap ang babae na nagligtas sa kanya. Ikaw! Parang pamilyar ka. Nagkakilala na ba tayo dati? Pero walang boses si Arya, kaya tumango lang siya at ibinalik ang plauta sa prinsipe. Oo. Oo, nagkita na tayo.
Di ba ikaw yung babae na nagligtas sa akin sa pagkalunod? At ang tinig na narinig ko habang tumutugtog ako ng plauta sa barko. Ano ang pangalan mo? Sinubukan ni Arya na sumagot at magpaliwanag. Oh, hindi ka nakakapagsalita? Ngunit walang boses na lumalabas sa kanya. Kaya naisip ng prinsipe na baka ibang babae yun. Dahil ang babae na naaalala niya ay may magandang tinig. Gayunpaman, nais niyang tulungan ang desperadong babae na ito. Kaya sinama niya sa kanyang palasyo. Sa kastilyo ng lupain na yun, naghahanda ang ama ng prinsipe para sa kasal ng kanyang anak sa isang binibini. Tumatanaw lang si Arya mula sa malayo. Malungkot na hindi niya mapapakasalan ang prinsipe. Lumipas ang mga araw na hindi man lang niya nakausap ang prinsipe. Alam ni Arya na mawawala na ang bisa ng Mahika at mawawala na rin ang kanyang mga alaala. Iniisip ni Arya na imposible na mapaibig niya ang prinsipe dahil wala na ang kanyang boses. At dumating na ang ikatlong araw. Malungkot na malungkot si Arya. Ngunit sa sandaling yon, may isang di inaasahan ang nangyari. Ang kanyang mga kapatid na sirena ay lumabas sa dagat at pati na rin ang kanyang lola. Mahal kong apo, napunta kami upang iligtas ka at upang sirain ang masamang sumpa ng bruha. Pagkatapos ay tumaas ang tubig at mula sa higanting alon ay lumabas ang ama ni Arya, si Haring Poseidon. Arya, aking magandang anak. Napunta ka sa mismong panganib na nais kong maprotektahan ka. Sinagip ko ang iyong tinig at sinilid ko sa kabibing ito. Sinira ko ang sumpa ng bruha upang maibalik sa iyo ang boses mo. Sana ay lagi mo kaming alalahanin. Itinuro ng hari ng dagat ang kanyang salapang sa kabibe na hawak ng lola. At nasira ang sumpa. Bumalik ang boses kay Arya. Ang boses ko! Salamat sa aking mahal na pamilya. Mahal na mahal ko kayo! Hindi! Mabilis na hinatid ni Whale Willie ang munting sirena sa barko ng prinsipe. Malapit nang ikasal ang prinsipe at isang prinsesa mula sa ibang kaharian. Ngunit biglang may narinig ang prinsipe at napatigil siya. Ito ang magandang tinig ni Arya. Matapos makita si Arya na nakasakay sa balyena, tumalon si Prinsipe Edward sa dagat upang kausapin siya. Ikaw nga! Sabi ko na nga ba, ikaw ang babaeng nagligtas sa akin. Ang pangalan ko ay Arya. Hindi na tinuloy ni Prinsipe Edward ang pagpapakasal at nakipagkasundo siya sa kaharian ni Haring Poseidon. Si Arya ang kauna-unahang sirena na natutong manirahan sa lupa bilang isang tao at bilang isang sirena sa dagat. Sa kalaunan, siya at si Prinsipe Edward ay naging magkaibigan. Kinasal sila at namuhay ng maligaya.